Amen. Let's prepare our Bible and let's go on to the living Word of God. And before we read, mga kapatid, I have this slide na pwede nating, hindi siya, I think, will remind you, mga kapatid, no, sa mga maliliit na bagay. For example, sa ating media team. Alright. Naka-slide na doon, no? Sa PowerPoint. Okay. So, okay lang. So, swerte pala yung nasa online makakita. So, humility, mga kapatid, that if I try to check, no, dahil nag-check ako sa dictionary, mga kapatid, at kung makita nyo dyan sa online, sa picture, para siyang, yung kamay na yan, yung parang madumi, makalyo, sobrang, alam niyo yun mga patid, putik, at kung titignan natin, para siyang hindi mo maisip na, parang hindi mo kamalapitan ng karamihan. Pero kung ating pong titignan mga kapatid, that show us service, amen, and humility. You know why? Dahil hindi tayo makakakain ngayon, wala tayong makakakain ngayon kung hindi dahil sa mga taong to, mga kapatid. Dahil sa kanilang hard work and at alam nyo ba na ang mga farmers, alam nyo yun, yung mga nasa mambubukid na tinitignan natin, mga janitor, that, makikita nyo na pinakamaliit na sa every company in the building na makikita nyo. Sila yung pinakamaliit na babantignan, pero sila din yung pinakamatrabaho, mga kapatid. Maraming mga tao na ayaw doon. It's because we all know that we will suffer. We know that we will, ill, kadiri. But let's help. Samahan niyo akong balikan, mga kapatid, that we need also to appreciate, amen. Hindi dahil sa mga taong ito, wala tayo, mga kapatid, may hihirapan tayo. Kung walang Sister Weng na magwawalis, walang Sister Josie na mag-asikaso, walang mga singers na kakanta, walang mga tao, mga kapatid ko, na magmamap, walang mga tao, amen, na magano sa online. They gave sacrifice, although alam nyo na, di ko na kailangan to but, it's part of, you're doing it, kapatid, for the Lord. Amen. For service. And that speaks of humility. Amen. Dahil iba sa inyo ay mga professional and, malalaki ang inyong posisyon sa company, but I really appreciate that when it comes to church, I hope that we can produce more to the next generation, mga kapatid, to this, mga kapatid, and not, our goal is not just to give them, knowledge sa pag-aaral nila sa salita ng Panginoon, but also, mga kapatid, to apply the knowledge. And that is a big deal. Thank you for our farmers, to our janitors, amen. Even to our nurses and doctors and ano ba yung medtech. They give a lot. They give your security guard 12 hours duty. Puyat na, batid. And I'm happy that Brother Jeff Buena is here. We are thankful for the farmers, mga batid. It's because of them nakakain tayo, nakakarating dito yung pagkain. Pero magkano lang ba ang kanilang natatanggap? Kaliit-liit lang, mga batid. But you know what? They're happy. Yun yung kaibahan sa mga taong ganon sa atin. I don't know, I don't understand that sometimes. It's because of the love of money. The Bible not says money is evil, but the love of money. The love of money. But these people, they are satisfied. If you try to check, what, mga patid, sa dictionary, another, humility is also that you are satisfied na kahit anong compare ng iba sa'yo, hindi ka matitibag. Bakit? It's because you know kung sino ka, mga kapatid. That's the good thing if you have humility. Hindi ka mababother, hindi ka ma-intimidate. I don't care kung mga magaganda boses sila. I don't care kung mga gwapo at maganda sila. I don't care kung may pera sila, may bahay sila, or may ano sila. Humility will help you, mga kapatid, to realize kung sino ka talaga. And hindi ka mababothered. Why? Because I know who really are. Amen.
Kaya nga, masaya tayo last Sunday. Sino bang na-bless last Sunday, mga kapatid, through Brother August? Thank you, Brother August. Amen to our brother Jose Marichan to give us more knowledge about humility. At napaka-clear na binigay niya, mga kapatid, no, meaning and everything. And today, para itong part 2 kay Brother August, mga kapatid, let's read in the book of 1 Peter chapter 5, verse 5 to 6. Now, in 1 Peter chapter 5, ito po'y paalala sa mga younger people or young people or sa mga bata-bata pa. Kahit na may asawa ka, basta bata-bata pa. No? Anyway, I'm happy. Before we read, mga kapatid, palakpakan natin ang ating mga singers and musicians, mga kapatid. Thank you for your service. Thank you so much. And parang nagka-lockdown lang, no? And nagulat na lang tayo, Sister Hygieia kasal na, mga kapatid. Congratulations to Sister Hygieia Navor. And ano na nga pa apelyido mo ngayon? Alburan. Halbuna. Navor Halbuna. Palakpakan natin, mga kapatid. Congratulations, Sister Hygieia. At ikaw ay nalagay na sa tahimik. Yun naman yung sabi nila eh. Nalagay sa tahimik. Amen. Hallelujah. Verse number 5, 1 Peter, if you have your Bible, likewise, the good thing na wala dito para mapilitan kayo magbasa sa Bible ninyo, mga kapatid. So sa mga online, mababasa niyo dyan, likewise you, sa lahat ng mga young people or younger people, ituro niyo sarili niyo, me. Everybody say me. Si Nanay Lada, hindi na makaturo na me kasi naintindihan natin si Nanay Lada. Wag na natin banggitin. Si Nanay Sita, bata pa yan eh. Kaya pa, Nay? Kaya pa. Anyway, hindi pa yan senior si Nanay Sita. Huwag kayong mag-alala, mga kapatid. Likewise, you younger people, hear this, submit yourselves to your elders. Yes, all of you. Be submissive to one another and be clothed with humility. For God resists the proud, but gives grace to the humble. Amen. Thank God for the word. Now, verse 6, therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time. Praise the Lord. Now, 1 Peter 5, verse 7, casting all your care upon him, for he cares for you. Amen. May nagkikare sa inyo, mga kapatid. Feeling nyo lang yun, wala. There's Jesus that will take good cares of you. Kaya sa mga broken-hearted, amen, God will mend the broken-hearted. Close at malapit sila ang Lord sa inyo, mga kapatid. Kaya ang problema lang, nagkikare tayo pero hindi naman nagkikare sa atin. Pilit tayo nagpapakare sa iba na wala namang care sa atin. Pero parang ganun din yung nararamdaman ni Lord, mga kapatid. Casting all your care. Dapat kay Lord na lang nyo ibigay. Why? For he cares for you. 8, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Now, another passage, verse number 9, resist him steadfast in the faith, knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world. In other words, hindi naman kayo talaga sabihin natin pag naglingkod tao sa Panginoon ay para bang mas lalo nang dumami yung mga demonyo sa buhay ko. Alam niyo kung bakit? Kasi na kay Lord ka na. But it does not mean na ang nasa mundo ay hindi na nagsasuffer. In fact, mas matindi ang sufferings nila. Kaya sabi ko kay Brother Robert sa Bible study namin, mapalad tayo na anak tayo ng Panginoon. Na makita ninyo, mga kapatid, wala tayong mga COVID-19. Although yung iba mukha lang may COVID, pero wala talaga. Now, brotherhood in the world. Next, mga kapatid, but maybe the God of all grace who called us to his eternal glory by Christ Jesus. After you have suffered a while, perfect, established, strengthened, and settled you. Amen. Verse 11, to him be the glory and dominion forever and ever. Another passage of scripture, mga kapatid, James 4:6-7. But he gives more grace. Parang dinugtungan ni James dito, mas pinako ni James dito, dinagdagan niya. But he gives more grace. Therefore, he says, God resists the proud, but gives grace to the humble. Therefore, submit to God. Resist the devil, and he will flee from you.
You see, mga kapatid, you can never resist the devil if you can also never submit yourself to God. Ulitin ko mga kapatid, hindi mo kayang labanan ang kaaway at ang sarili mong kainaan at ikaw mismo kung hindi mo isasubmit ang sarili mo sa ating Panginoon. The Bible says, resist the devil and he will flee from you. But the first word, therefore submit to God. Kaya huwag kang magtataka, sabihin mo sa sarili mo, huwag kang magtataka kung bakit ikaw ay maraming demonyo. Marami sa paligid. Verse 8, draw near. This is the antidote of devil, mga kapatid. Draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. 9, lament. Sinerch ko ano meaning ng lament. It is expression of grief and sorrow. Lament and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning and your joy to gloom. Verse 10, humble yourselves in the sight of the Lord, and He will lift you up. Let's clap our hands to the Lord. Baba natin ating mga Bible. Let's give God a praise. Thank you, Jesus. We honor you, Father. Hallelujah. We clothe you once again with our praise, oh God. Woo! Come on, God inhabits the praises. Your praises. Come on. God will draw near to you if you draw near to Him. Hallelujah. I believe that the moment we give our praise to God, that's the time that the atmosphere will begin to change and the presence of the Almighty God, amen, will come to this place, will come to you, and will go to your place wherever you are right now because the Lord, amen, hallelujah, is always in your sight every time that we call Him. Everybody say, praise the Lord. Now, I would like to preach with the help of the Holy Ghost. Humble yourselves in the sight of the Lord. There is a world that will push you, mga kapatid, not to, to be violent, to be, more, will help you to be proud of your achievements. But the Word of God will remind you, humble yourself in the sight of the Lord. You may visited, mga kapatid. Thank you so much. Amen. At naiintindihan natin yung mga senior natin na nakaupo na una. We know sa mga arthritis, sa mga varicose, sa mga... Hindi pa naman talaga yan sila senior, no? Hallelujah. I was glad, the Bible says, when they said unto me, let us go in the house of the Lord. Amen. Because in the house of the Lord, mga kapatid, merong kapayapaan. Hallelujah. Kaya maya-maya aantokin na kayo. It's because there is peace in the house of the Lord. Joke lang, mga kapatid. Baka maya may matulog nang i-remind ko lang sa bawat sa inyo na hindi po ito bahay ng tulugan, kundi bahay po ito ng sambahan, mga kapatid. Thank you, Jesus. And David also, when David heard, and let us rejoice. Amen. Let us rejoice. Hallelujah. That's why today, I'm happy, mga kapatid, that nakabalik tayo ulit. Di man fully 100% attendance, but I'm glad. Amen. Hallelujah. So, in our screen, mga kapatid, in the last days, difficult times will come. The Bible says in 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5. At dito ko naintindihan, Sister Hygia, na hindi pala yung kagutuman yung ating pong pinakamahirap na naranasan. You see, mga kapatid, yung worldly things will introduce you, kung ano ang nakikita mo, mga kapatid, kung ano yung nararanasan mo, yung pagkawala ng pera, pagkawala ng pagkain, lalo na pagkawala na marami ng bayarin, mga kapatid. Alam yan ni Sister Juby, mga kapatid ko. Lalo pagka pumunta ako, sana Sister Juby? Andiyan pala, sa bahay nila, mga kapatid. Talagang na-encourage ako eh. Totoo naman, alam naman yan ni Sister Juby, hindi yan siya magagalit. Sabi ng mga anak niya, nagsusumbong sa akin, kaya maganda talaga may Bible study doon. Nagkaklase mo, Pastor John, si Mama, mainit ang ulo pag nandiyan na yung bill ng Meralco. Bakit? Sabi ko, normal lang yun kasi nga naman din magulang, mainit ang ulo. Inisip ko kasi, pagtingin ko sa bill, mga kapatid, ako yung nagalit sa kanya. Pambihira kasi, Sir Juby, nagalit ka? Yung bill mo, 500 pesos lang. Yung bill ko, halos, huwag na natin pag-usapan, umiinit na naman yung ulo ko. You know what, mga kapatid? You see, there is
understanding, the Bible says, understand this. Okay? Baka nakakalimutan natin or hindi lang natin ito nababasa. But understand this, that in the last days, there will come times of difficulty. For people, what? Will be lovers of self. Ulitin ko mga kapatid ha. But understand this, that in the last days, there will come times of difficulty. Hindi pala doon sa mga bagay na nararanasan nyo ngayon, kundi sa inyong pag-uugali. Dahil ang mga tao sa huling kapanahonan will become the lovers of self, lovers of money. They are proud, they are arrogant, they are abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, heartless, and appeasable, or walang satisfaction, hindi nasasatisfied. Yun yung unpeaceable and slanderous. My goodness, sakit naman ito basahin. Without self-control, brutal, not loving good, treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure rather than lovers of God, having the appearance of godliness but denying its power. And the Bible says, avoid such people, you know. But this Bible or this verse will remind us, my brothers and sisters, watching online at kahit nandiritong mga kapatid, that possible, hallelujah, if we are not careful, mga kapatid, amen, that one of our greatest difficulty, it's not the food, it's not money, amen, or it's not kawalan ng pera, kawalan ng boyfriend or girlfriend, mga kapatid, but you are unthankful. Hindi ka na mapapasalamatin at hindi mo na appreciate ang kabutihan ng ating Panginoon. And we are become what? Lovers of ourselves. We become proud. Amen. And we are focusing on the things on the world and not on the Word of God. And we become what? Ungrateful. And ang resulta, mga kapatid, most of the generations today, they will become disobedient to their parents. That is our difficult in our times. Why? Dahil ating pong napagtuunan ng pansin kadalasan kung ano ang ating araw-araw na nararanasan. Pero nakalimutan na natin, mga kapatid, amen, hallelujah, that we di lang tayo nabubuhay sa laman, but also in spiritual things. That in spiritual things, you need understanding that comes from God. In spiritual things, you need understanding from the Word of the Lord. That's why, whether you like it or not, hindi talaga mawawala ang salita ng Diyos, mga kapatid. At kaya dito ko mas naunawaan at naintindihan that heaven and earth shall pass away, but the Word of God will never pass away. That will become the standard. Amen. Not your standard, not anybody's standard, but the Bible will always knock on our door, will always remind you, will always push you to yourself, even though that it is heartbreaking, it is the suffering, it is painful, but you need, because God requires us. Not by your own standard, but it is God's standard. Not by your own selves, but through God. Hallelujah. That's why the Bible says we can do all things through Christ. Not through Duterte, not through any dilawan or pulahan. I don't care what kind of kulay, ano bang kulay mo, ano bang itsura mo, mga kapatid. But as long as you are a human, I believe walang unggoy dito, mga kapatid. Hallelujah, amen. As a matter of fact, we are created excellent, perfect, according to UTB. We are very good, amen. In other words, perfect and excellent. Hallelujah. Ikaw ang walang katulad. You are unique. Amen. Hallelujah. That's why we are thankful, mga kapatid, not just to our people na nanunguna ngayon. Amen. But don't forget that there is God in heaven. Why? Because it is not, amen, President Duterte who shed his blood on the cross of Calvary. It is Jesus Christ who shed his blood on the cross of Calvary. Hindi po sino man ang mga artista, na mga celebrity na ating sinasamba at ating po laging pinapanood at ating po laging sinusubaybayan at ating po laging sinasubscribe at ating pong pinapanood, mga kapatid. It is the Lord Jesus Christ who gives you life. Amen. I will remind you today that it is still the Lord. Amen.
Hindi siya nagumapa, hindi siya napapagod na pasusubaybayan ka. Hindi siya napapagod na gabayan ka. And He will never tire nor sleep for you to be taken care of. At lalo na kapag ikaw ay may pangangailangan, mga kapatid. Pero anong sabi ng Bible, mga kapatid? In the last days, people will be lovers of self. Now, salamat sa Panginoon, wala naman yun dito. Wala din yun sa mga nanonood sa online. Nasa kapitbahay nyo yun, mga kapatid. Next slide, mga kapatid. Sorry, napapalingon ako dito. Now, if we talk about the study of God, mga kapatid, ang tawag dito is theology. Kapag nag-aaral ka ng salita ng Panginoon, everything, ang tawag doon is theology. Kapag study of mind naman, ang tawag doon meology. Yun yung, it's all about me. It's all about me. It's all about you. It's all about myself. Wala na nag-care sa akin. Wala na nagbibigay ng importansya sa akin. Wala na nagbibigay sa akin ng appreciation. It's all about me. Dapat ako hindi magutom. It's all about yourself. That in the last days, ang Panginoon mo ay si Mammon. Kaya nang after lockdown, yung size ko medium, ngayon large na. And I think I need to remind myself, my God, my Lord, have mercy. Nararamdaman na natin lalo yung varicose dahil matagal natin hindi nakakatakbo. Matagal natin hindi napapawisan, mga kapatid. And this word will help you, to boast yourself, take good care of yourself, maging mas kasarili ka, mga kapatid. May mga bagay na kung saan hindi natin ma-appreciate na dahil masyado ka nakafocus sa sarili mo. You see, masyado ka nakatingin sa itsura mo. Kaya nagiging standard mo yung face mo kaysa sa face ng iba, kaya paningin mo sa iba pangit. You see, mga kapatid, it's because you are focusing yourself. Meron nga, di ba, binalita, sa sobrang in love niya sa sarili niya, pinakasalan niya ang sarili niya. Binalita yun, mga kapatid. Nabalitaan niyo ba yun, Sir Jen? Hindi rin. Pinakasalan niya sarili niya. Ang nakakatawa doon, may nagkasal din. I-search niyo yun sa internet. Sabi ko, ano ba ng klase sa mundong ito? I love myself. You are so adorable, myself. Ayaw kitang ibigay sa iba. That's why myself, I will love you till death do us part. Parang ganun ka rin? Parang parang akin lang to. Naku, delikado mo ka kailangan. You see, mga kapatid, nakakatakot yung sanlibutan. It will, introduce this mga bagay na nag-focus sa meology. It's all about me. It's all about ourselves, mga kapatid. Now, hear me, mga kapatid. No wonder that in the last days, difficult times will come and in fact have already come. Nandito na, mga kapatid. People love money. People will love themselves and are proud and arrogant and abusive and disobedient to the parents, ungrateful and wholly heartless, and also can't be satisfied. Amen. And having no self-control. Brutal. Kaya mapapanood mo, bakit ganun yung mga tao ngayon? Napaka-brutal na. Bakit mga ganyan na sila? That is the result of sin. Amen. From the beginning. Hallelujah. Yan yung isa sa mga resulta sa mga sin. Napanood nyo, di ba, nung nakakapanghina ng loob, yung tatay, pinatay niya, asawa niya, pati yung dalawang, ay my goodness, it's brutal, mga kapatid. It's like, paano niya nagawa yun? How in the world na paano niya nagawa yun sa sarili niyang mga anak at kanyang asawa? At makita mo, kapatid sa kapatid, nagpapatayan, mga kapatid. No wonder why? Because we are focusing on meology. It's all about me. Amen. And we can watch on the news, mga kapatid, you'll see that in the last days, or these days, plentiful of difficulties will come. We used love people and use things before. But today, we love things and use people. Ulitin ko, mga kapatid, before we used loving people and use things. But today, nabaliktad. Kaya mo nang pumatay sa tao,
para lang makuha kung lang yung bagay na yan. Kaya mong sirain at i-betray yung mga tao para lang makuha ko yung bagay na yun. You are focusing on yourselves. That gusto mong mapaghirapan yung bagay na yun, maabot lang kahit na kaya mo nang ipagpalit ang relasyon mo sa papa mo, sa magulang mo. Di ba mga kapatid? Tinay mo yung mga anak natin, mga anak nyo pala, hindi pa malaki anak ko. Nung na-inlove, na matuto nang nagsinungaling. Nung na-inlove, mga kapatid, natuto nang nakalimutan na yung magulang. You see, mga kapatid, nung umibig na, doon na nakalimot. Amen, na magbigay ng respeto sa magulang. Hindi naman lahat. And thank the Lord, wala sa SOP. Nasa kapitbahay. Hallelujah. Yung mga new generation ngayon, mga kapatid, they are unthankful. You see, not all nasa kapitbahay. They are brutal. They are no self-control, mga kapatid. It's because we love things and use people. Ay, nabumagsak na. Everybody say, praise the Lord. Now, in the next slide, mga kapatid, ang sabi ni Jackie Hill Perry, sabi niya, humility is not a tone of voice. Kaya sabi ko kay Brother Do nung pinag-usapan namin tong series na to. Isa to sa mga mahirap na series. Talagang lahat kami nag-escape, mga kapatid. At unang pumasok sa isip ko, si Brother August. Tamang-tama talaga kay Brother August to. Ang hirap kaya, no? Try mo kaya sabihin na humble ako. Parang ang hirap sabihin na, hindi kasi, ako lang, humble kasi ako eh. You see, para bang tipong, dahil alam mo, na-apply mo sa sarili mo na, pag, yung before na, hindi mo natural, mga kapatid, yung boses mo, mababa lagi. Ha? Hindi, okay lang yan. Opo. May mga natural talaga na ganon, na mga tao, katulad ni Sister Yurien. Pero yung kilala ka namin na Brother Jeff Buena, na medyo maskulados at wala talagang, lahat close, mga kapatid, tapos biglang maging tahimik sa tabi. Opo. Imagine niyo na lang, ha? Si Jeff Buena, one day, papasok dyan. Magandang umaga po. Tapos gaganon siya kay MJ. Hello, brother. Magandang umaga, praise the siguro baka masampal ni MJ yan, mga kapatid. parang awkward, di ba? Parang something like na, it's because humility is not a tone of voice. It is a posture of the heart that shows up in how you live, not how you sound. Kasi ang humility, natural lang yan siya na, alam niyo yun, mga kapatid, at isa yan sa mga, ang hirap i-apply talaga, mga kapatid. It takes a matter of time, but huwag ka magmadali. Amen. Tuloy tayo, mga kapatid. Next slide. Ang sabi ni Mother Teresa, kilala niyo to siya, mga kapatid, kapitbahay natin to eh. If you are humble, nothing will touch you, neither praise nor disgrace, because you know who you are. Diba? Kaya lagi sinasabi ni Jeff, na humble ako eh. Parang siya lang yung may karapatan na magsabi nun. Parang kung isa iba natin marinig yun, parang walang hiya naman ng tao na ito. Lagi sinasabi ni Jeff Buena yun na, pero natatawa kami kasi irony yun. Parang, halimbawa, si MJ, parang ang sabi na, parang ang pangit sabihin na gwapo siya. Pero pag ako magsabi na gwapo ako, tatawa kayo. Oh, no. Nakakatawa kasi pag ang pangit magsabing gwapo. Pero thank God, nung nabasa ko sa salita ng ating Panginoon, I am created excellent, perfect. Whew. Doon ko nalaman, Brother Jeff, na alam ko na kung sino ako. Pambihira kadatingin ko sa salamin. Kaya matagal ako sa CR minsan eh. Nare-realize ko kay gandang lalaki ng pagkalika ng Panginoon. Naintindihan ko na kung bakit umiiyak ang mga kababaihan dati. Yan lang yung itsura ko before na yung buhok, tas ang payat, mga patid, parang payat. Grabe naman to, it's just a disgrace. But because of grace of the Lord, talagang transformation. Yan yung maganda pag naglingkod tayo sa Panginoon, Brother Odi. May transformation talaga, daan-daan. Kasi mga patid, na-realize ko kasi nakita ko yung picture ko. Ewan ko biglang nag-throwback sa Facebook 7 years ago. Sus ko, Mario Joseph, talagang gusto kong i-delete yung account ko, mga kapatid. Hallelujah. Ang hirap tignan ng sarili mo before. Ang hirap. Try nyo kaya tignan ng sarili nyo before.
Pero may mensahe yun, mga kapatid. Napakaganda ng mensahe doon. It's because hindi mo pag-humble ka, mga kapatid, ang hirap talaga ng topic natin. Pag humble ka, wala talagang bagay na makakapagtibag sa'yo, no? It's because you will realize, hindi ko kailangan may kapag-compete dyan. I know myself. You see, I know my strength and I know my weakness. Okay? And alam ko na sa mata ng tao ay, sila na yan, mga gwapo dyan. Alam ko naman talaga, kaya sila na yan lahat na alam niyo yun, mga kapatid. Kita ko sa SOP, talaga natutuwa ako, maraming gwapo, maraming mga kapatid. Pero lagi kong tinatago at dinadala salita ng Panginoon. Ang nagpakumbaba, tinataas ng Panginoon. Amen. Kaya someday gagwapo din ako, mga kapatid. Hallelujah. Next slide. James chapter 4 verse 1 to 6. Now, di nyo nakikita, ba't ba ako tumitingin dito? Makikita nyo dyan sa screen, pride promotes strife. Now, 1. Tingnan nyo sa next slide, mga kapatid. Ito ang kaibahan ng pride at humility. Ma-realize natin. Now, ang pride focuses on other failures, self-righteous, overly critical, and fault-finding. Doon ko lang natagpuan na yung pala yung pride din. Fault-finding looks at their life through a telescope, but others with a microscope. Looks down on those who aren't as spiritual or committed as they are. Tingnan niyo ang pride, ha? Thinks they know who is truly proud and truly humble. Thinks everyone is privileged to have them involved. Wow. Parang bang, grabe, kung hindi dahil sa akin, walang magagaling na kumanta. Walang magaling na tutugtog. Walang magaling na mag-basketball. Walang magaling. Dahil pag papasok ako sa church, talagang lumalakas yung pagpupuri ng kapatiran. Dahil sa, grabe, no? Dahil sa'yo nagre-revival. Revival ng kayabangan, mga kapatid. Your pride will, self-righteous and looks at their life through a telescope. Pero pagka sa sarili nila, microscope. About the others, microscope. Parang tingin mo sa sarili mo, puring-puri mo yung sarili mo, mga kapatid. Tingin mo sa sarili mo that you are up, taas kaysa sa kanila, mga kapatid. Tingin mo, kung bibilangan, the last time I checked, I am professional and you are not. Wow. Yung parang tingin mo sa sarili mo, mayroon akong pinaghirapan na bagay na dahil sa ating mga success na narating sa buhay, minsan nakakalimutan na nating galing yung paa natin, laging nakaapak sa lupa. Minsan, sa sobrang victory natin, mga kapatid, nakalimutan na natin na yung paa ay kailanman hindi naglalakad sa hangin. Yung utak lang natin, mga kapatid. Tandaan natin na ang ating paa ay laging nakaapak sa lupa. It reminds us, mga kapatid, kung saan tayo nanggaling. Amen. It reminds you what you need, humility. Why? Hear this. Humility is realize how far they fall short and have overwhelming sense of their need to grow. Yung alam natin na pagka-correct tayo, alam natin yung part na, okay, kailangan ko pa itong improve. And you will accept, mga kapatid, you will appreciate shortcomings, everything sa iyong sarili. It's because ang tao na gustong lumago ay una ma-appreciate, malaman mo muna na hindi ka malago. Ang problema na gusto mong ayusin, kailangan tanggapin mo muna na may problema na magulo. Dahil hindi mo maayos yan hanggat di mo na-realize yan, mga kapatid. Ganon din sa sarili natin. Hindi mo ma-realize yan, mga kapatid. Not unless somebody will correct you, somebody or the Word of God will remind you. Amen. You see, mga kapatid, humility, compassionate, and forgiving. Humility looks for the best in others. Humility seeks to win people, not arguments. Kaya ngayon, ang dami na nag-argument, ang gulo ng Facebook. Daming kanya-kanyang, this is my principle, this is my view, this is my point. Ang daming my point, mga kapatid. Kaya nagkakagulo, mahilig sa mga arguments, mga kapatid. But sometimes, you need to accept, I lost. Sabihin mo, no? You see, mga kapatid, talo na ako. What? For the sake to win him, mga kapatid. Maybe you can win him by, arguments, everything. Alam mo, mas magaling ka sa kanya. But sometimes, to win the war is to lose the battle.
It's because the relationship is more important. Ganon din sa mag-asawa. Kay Sir Hygia, no? Alam niya na yan pag pumunta na siya dyan. Sometimes di maiwasan talaga mag-aawayan kayo. May realize mo, hindi naman worth it yung sigawan. But, di, talo na ako, bahala ka na dyan. Di ba iwanan? Di, talo na ako, but, I love you, honey. Alam niyo yung mga ganun. Pero in reality, hindi ko pa nagawa sa asawa ko. Pag nag-away kami, away talaga. Pero wala yung, siguro ma-apply namin yun. Try nga natin mamaya. Yung tipong yung galit na galit ka, mahirap makaisip ng I love you, honey. Sus, kung Mariusip. Naisip mo, lilipad yung kaldero, yung mga upuan. Reality yan, mga kapatid. Kaya ang hirap ng humility. Amen. Parang yung asawang lalaki na laging inuutusan ng babae. Kasi babae kasi talaga pala. Di naman lahat. At thank God, wala sa SOP yun. Nasa kapitbahay yun, mga kapatid. Yung mga nanay talagang, pabili na, ang sakit pa naman nila mag-utos kasi hindi ko kumpletuhin. Ay, nakalimutan ko pala na Parang natawa si Father Angel. Ay, meron pa pala na Ay, naku. Tapos mga kapatid, yung sabi nung lalaki, mga kapatid, wala siyang ibang gagawin. Kasi nga, ina-apply niya yung humility ng preaching ng pastor. Praise the Lord, hallelujah lang alam niya. Inu-convert pa lang siya wala pa siya ganong Holy Ghost. May bisita, mga kapatid. Honey, paabot naman ng kutsilyo, maghiwa ka na. Honey, paabot naman. Honey, pacheck naman siya. Honey, paano? Honey, tubig please. Hi, honey, may bisita tayo. Honey, paano naman, pa-set up ng Tagalan naman. Honey, pakuha ng pichel. Kuha ng pichel, bagsak. Praise the Lord, hallelujah. Hindi masabi yung galit, mga kapatid. Tinatry niya, trying hard to apply humility. Hallelujah. Di kaya minsan, di ba? Buti kung praise the Lord, hallelujah, masasabi natin pagka nagagalit tayo, mga kapatid. Kaso, yung kapitbahay lang yun. Wala yun sa SOP, mga kapatid. James 4:1-6, where do wars and fights? Ito pinaka-specific, mga kapatid. Fights come from among you, though they not come from your desires for pleasure that war in your members. Kaya, nasa na mindset natin, mga kapatid, perfect family, dapat nagmamahalan. Nasa TV lang yan, palabas lang yan. My goodness, in reality talagang, meron totoong may ganon. Pero in reality, mga kapatid, meron talaga niyang bangayan. Meron talaga niyang away, magkakapatid, sa magulang. Amen. That's part of reality. At hindi nyo pwede magkunwari na pagdating sa church, okay kayo. Pagdating doon sa bahay, mga kapatid, naku, patay kang bata ka, lilipad na naman yung shotgun. Yung kasi na naman, yung basura mama naman, mamaya na, ba't ako? Ano lang yan? Reality, yung labahan dito, yung reality, magluluto pa ako. Dami ko magagawin kayo, puro kayo cellphone. Nabil ka namin ginagawa nyo dyan. Gano'n maghapon na kayo, wala kayong mga plano sa buhay, no? Tapos Tapos ikaw naman lalaki, ano ba, kakarating ko lang. Madadama yung mga bagay na, ano ba kasi ba't dito pa ito nakalagay? Dapat hindi naman yan dyan. Yung tabo, nangabasag na. Yung gripo, nangaputol na, mga kapatid. Yung hindi, yung balde, kawawa naman, nabasag. Walang kinalaman yung mga balde, yung mga gamit. Pero pagka natapos sa humupa na, honey, bili tayo nito. Bayad ka na naman doon, mga kapatid. Magkano yung tabo? Mahal na ngayon. Bili ka na naman ng ganito, mga kapatid. It's part of what? Family. Reality. And same with the church. Alam nga naman, pag-awayin tayo sa labas, tayo lang din. Meron ka ba nakikita na nag-away, mga kapatid, nandoon na sa kapitbahay lang yun. Wala yun dito, mga kapatid. You see, mga kapatid, the reality is, may makita ka na mali ng iba, tapos yung isa naman, hindi makatanggap ng correction mo, yung iba naman, ba't ka naman ganyan o ito ganyan? Tapos lalo na pagdating sa pagkain, nag-uunahan, tapos yung iba talagang hindi pa nakakain, uy, ito binubulsan na, mga kapatid. Yung isa naman magagalit, oy, bakit mo naman inaano yan? Pero ang good thing, wala yun dito. Nasa kapitbahay yun, mga kapatid. Yun yung maganda doon.
Pagkita mo, wala na naman nag-map dito, pastor, ano ito, ganyan. Nakalimutan na naman maglinis sa CR. Ando na sa labas, nagsilpi-silpi na. Hala, kahit pawis na, maghanap ng posisyon. Gaganon-ganon. Lalo na mga kapatid, kapag baba, wala na talagang, alam niyo yun, may magagalit na, magbabangan. It's because that's a part of family. Pero pagdating ng, subukan nyo yung sirain yan. Di ba, magkahalo ng dikolor sa puti talaga. Dahil But in reality, the Bible reminds us, your adversary is the devil. He is like a roaring lion. He is seeking whom he may devour. Why? Because the family or the inside members, the Bible says verse 2 in James, you lust and do not have, you murder and covet and cannot obtain. You fight and war, yet you do not have because you do not ask. You ask and do not receive because you ask amiss, that you may spend it on your pleasures. Verse 4, adulterers and adulteresses, do you not know that friendship with the world is enmity with God? Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Verse 5, or do you think that the scripture says in vain, the spirit who dwells in us yearns jealousy? But I would like to remind everybody na nandito ngayon at nakikinig online, mga kapatid, that we serve a God who is a jealous God, mga kapatid. Na ang Diyos ay nagsiselos sa atin na kung tayo po ay nakakalimot na sa kanyang ginagawang kabutihan. At higit sa lahat, nakalimot na may Diyos sa langit at sa taas, mga kapatid. At minsan tayo po ay nakafocus sa mga material at mga bagay, mga kapatid. There's nothing wrong, hallelujah, in buying things or something like in money. But loving money and loving material things and focusing yourselves to the worldly things, mga kapatid, is an enemy of God. Kung sino man ang umiibig sa sanlibutan, ay siya rin ang kalaban na rin ng ating Panginoon. We serve a God, a jealous God. But verse number 6, but He gives more grace, therefore, He says, God resists the proud, but gives grace to the humble. Isa pa rin pong, hallelujah, pinapaalalahanan tayo ng ating Diyos, mga kapatid, na huwag po nating kalimutan, amen, na tayo po'y magpakumbaba every time na tayo po'y lalapit sa ating dakilang Panginoon. Huwag po nating kakalimutan kung sino tayo before, na tayo po ay lugmok sa kasalanan at tayo po ay marumi at maputik dahil before ay ikaw din, mga kapatid, ay may mga bagay na ginagawang hindi mabuti. But thanks be to God, hallelujah, when we found Him, nung ating natagpuan at ating nasumpungan ang dakilang Diyos, we found strength, hallelujah, at niligtas niya tayo, at binihisan niya tayo, at nilinis niya tayo, at tayo ay pinagpala ng ating Panginoon. But hear me, ang iba sa atin ay nakakalimot na ang umalala sa Kanya. It's because of lovers of self, lovers of the world. We love the material things. We forget the spiritual things. But God give grace to the humble. Now, next slide sa screen sa online. Humility, I love this part, but humility cures worldliness. Whew. Dito ko lang din natagpuan, mga kapatid, that, alam niyo yun, paano ba gamutin Brother Jeff and Brother Mike? Yun, alam niyo yun, paano ba yung kamunduhan ng mga bagay na, grabe harap-harapan na talaga, mga kapatid. Talagang harap-harapan na. Before, talaga makita mo, you see, mga kapatid, yung mga tao talagang magmano po. Ngayon, nakakita pa ba kayo na nagmamano, mga kapatid? Meron. Sa ngayon, kunti na lang nakikita ko. Dahan-dahan na nakakain ng worldliness. Amen. Yung respect and love, mga kapatid. But hear me, James chapter 4, verse 7 to 10, the Bible says, therefore, submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Again, wala pong resist na mangyayari. Dahil kung sa sarili mo, kung magre-rely ka in your own, mga kapatid, you will fail.
I will remind you again, kapag ikaw po ay magtiwala sa sarili mong kakayanan, at tingin mo malakas ka na, at tingin mo marami ka ng alam dahil ikaw nakapag-aral ng simula elementary or kinder hanggang college, mga kapatid, at marami ka ng experience, I will remind everybody at sa mga nanonood online at nakikinig, we still need the Lord Jesus Christ, mga kapatid. Kailangan pa rin natin ang ating Panginoon dahil kung hindi dahil sa biyaya at pag-ibig ng Diyos, amen, tayo po ay nangaligtas dahil sa Diyos po ay mabuti, mga kapatid, sa buhay natin. That's why, kung tayo po ay magpasubmit sa ating Panginoon, the Bible says, resist the devil and he will flee from you. There is an assurance, amen, kapag ikaw ay nakasubmit sa ating Panginoon, you are giving your life, you are giving your plan, you are honoring God, mga kapatid. In other words, you have the desire of the things of God. Before, you have the desires of the world, you have the desires of material things, you have the desires of this, of that, but thanks be to God, when we know and found the Word of God, and every time that we feel the presence of the Lord, there is transformation in our life, there is change in our mind. That's why, don't forget, amen, in the last days, that the people will become evil. But I will remind the people of God, huwag nating hayaan na tayo ma-fall, that will become, na tayo mga tao, that will become lovers of selves. But we need to submit to God and resist the devil. The Bible says, James chapter 4 verse 8, draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your heart. This is what we need, church, in this last days. This verse reminds us, mga kapatid, in verse number 9, amen, that we need to be cleansed once again. Every time that we come to this church, every time we come to our prayer land, every time that we come to the presence of God, na kahit nasa bahay ka, na kahit saan ka man, mga kapatid, what we need to ask the Lord, Lord, purify me, purify my heart, cleanse my thoughts, purify my minds, oh Lord God, so that my minds, amen, would captivate once again to your word. Why? Pag ikaw po ay nagkaroon na ng double-minded, that's a time na magda-doubt ka na sa word of God. Now, if you start doubting the word of God, yan na rin nagsimula, mga kapatid. The miracles of the Lord will never flow. Blessings of the Lord will stop, mga kapatid. It's because of doubt. 9, lament and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning and your joy to gloom. Verse 10. I love this. Humble yourselves. This is the antidote. This is the cure to the worldliness. If you want to siya yung kapitbahay mo, yung anak mo, yung asawa mo, mga kapatid, kung gusto mo silang madala, kung gusto mo silang, mga kapatid ko, hallelujah, madala sa ating Panginoon, higit sa lahat, na sila din ay mapiktuhan. Hindi totoo at sinungaling ang sanlibutan, mga kapatid, na kasamaan na lang ating nakikita. Hindi totoo na ang balita ay puro na lang kasamaan, because I still believe meron pa rin kabutihan na nangyayari sa sanlibutan. I still believe may mga anak pa rin ng Diyos na gumagawa ng kabutihan, nagsusumikap kahit nahihirapan, nagpapatuloy, bumabangon, tumatayo, na kahit may maraming pagsubok at nanatili naging matapat. Why? Humility is the cure to worldliness, and we need to remind everybody, we need to give ourselves, submit ourselves, surrender ourselves, and give it to the Lord, and surrender and ask God, I'm here, Lord. I need you, Jesus. I need your purity. When is the last time that you asked, Lord, purify me, cleanse my... Every time that you ask, Lord, purify me, that it speaks of you are giving your plan, everything, your mind, that, we have these desires, but the Bible says, if you delight yourself in the Lord, He will give thee the desires of your heart. Desires that speaks of desires from God. It's because the steps of the good man are ordered by the Lord.
na wala pong Panginoon o Ama sa itaas na papahamakin ka, but He has a plan for you to prosper you. The Bible says, I have a plan, amen. He says that, amen, kung ang mundo may plano sa'yo, sirain ka, kung ang mundo para ikaw ay wasakin ang iyong relationship, magiging mayabang ka, magiging gahaman ka, but the Lord have a plan also for you. What I have planned towards you, things to what? Not of things of the evil, not things of what worldly things, but things of what? Of the Lord Jesus Christ, to prosper you and to have what? Good and ending and have a better life. And that speaks of success. Woo! Kaya yung tipong masatisfy ka lang mga kapatid, yung tipong sapat na ito Panginoon para ako'y magpatuloy, then that's good mga kapatid. Next, James chapter 4 verse 11 to 12. I'm about to. Do not judge your brother and your sister. Verse 11, do not speak evil of one another, brethren. He who speaks evil of a brother and judges his brother speaks evil of the law and judges the law. But if you judge the law, you are not a doer of the law, but a judge. Verse 12, there is one lawgiver who is able to save and to destroy. Who are you to judge one another? I know that there are some of us, mga kapatid, that we have, may mga bagay tayong sometimes that we are focusing on ourselves and we forget, amen. You see, mga kapatid, that the Bible is higher than your standards. Kahit na ang sanlibutan, sino man yung sanlibutan, ganyan mga kapatid. The Bible says, what? Do not judge your brothers. Do not judge your sisters, mga kapatid. Kung siya ay nakagawa ng masama, then you are not the one who will judge him or her. Give it to the lawgiver. Because there is one lawgiver. And that is not you. The good thing is, buti na lang, hindi pinintulutan ng Diyos na ang tao maging Diyos. Dahil kapag ang tao maging Diyos, ubos na tayong lahat. Wala na matira. But the Bible says, submit yourself to God. Panginoon, gusto ko nang pisain talaga yung, nagigigil ako makita yung kamatis ng ilong niya, talaga Panginoon. Di ako makapagpupuri talaga Panginoon. Sus, pakitaspas ng kamay. Ang bihira, ganda-ganda pa ng damit ng Panginoon. Yung utang ko hindi pa nababayaran. Ay, puto ko tsinta talaga yan. Tapos ngayon ako naman Panginoon. Ako, Diyos ko po, Panginoon patawarin. May bago na naman siyang post, Panginoon. Ay, naku, Lord, nakakainis. Yung umaga mo, kumakanta ka pa ng give thanks with a grateful heart. May makita mo sa, naalala mo, biglang mag-flashback. Lahat ng ginawa, lahat ng nangyayari, nakikita mo masama, mga kapatid. Yung mood mo nag-iba, yung iba na yung kakita mo, bigla ka na lang naninigaw, nadamay na yung pati aso, sinipa mo na mga kapatid, pati yung pusa, na. Why? The more na nakafocus ka dyan. Why? It's because if you're not careful, pride will produce strife. Yung bitter. Talagang anger. Now, if you're not careful, mga kapatid, bitterness and anger is a spiritual cancer. Kung hindi mo i-let go yan, mga kapatid, there is a danger for that, keeping that thing, mga kapatid. Delikado na ikaw ay manatili na maging bitter. Okay lang, maghanap din ako ng boyfriend na mas gwapo sa kanya. Eh, ang problema, hindi ka nakahanap. Binigay sa'yo duling. Anong gagawin mo? At sasabihin sa'yo, kalooban ng Panginoon. Kasi kapag ang pangit, ang gwapo daw makabuntis, ipakasal. Pero pag ang pangit makabuntis, ipabarangay. Pambihira. Pagka ang gwapo makadisgrasya, talagang aayusin. Pero pag ang pangit makadisgrasya, mga kapatid, ipakulong. Wala nang pag-asa. Ganun ang mundo. Mapanghusga, Brother Jeff. Talagang mapanakit. Mapanalilo. Pambihira. Kawawa naman yun. You see, mga kapatid, if we're not careful, na inaalagaan pala natin, hanggang sa, alam nyo mga kapatid, mapaliit, mapalaking kasalanan, isa lang ang resulta. Kamatayan. Walang sinabi doon that sin,
produce little sin, medium sin, large sin, extra large. Wala. For the wages of sin is what? Death. Kaya ang tanong, Pastor, maliit lang naman na kasalanan to, Pastor. Pira ka naman, Pastor. Pag-usapan naman natin yung Pastor, kasi may yayaan yung barkada namin eh. May Emperador Light. Kunti lang. Kasi ano yun, respeto. Respeto. Maya-maya, Pastor! Kunti lang ininom ko, Pastor. Napakagalang pa naman paglasing. At saka nakakaganda, nakakakilala din ng Pastor. Kaso ang hirap kausap, ang tagal tumigil. You see, mga kapatid, yung tipong, if you're not careful, mga kapatid, that will become your cancer in spiritual life. That's why we need to destroy, but the only thing that we can defeat that is to submit ourselves. First thing first, humble yourselves in the sight of the Lord. Hindi ko kaya, Panginoon. I have enough strength, Panginoon. Wala akong magsadong lakas. But you know what? God is stronger than you. That's why every time the Paul says, mga kapatid, naintindihan ko, that every time I am weak, then that's the time I become strong. It's because that is the supernatural, Sister Aijia. When we talk about supernatural things, mga kapatid, may times that you pray, di mo na mamalayan, umabot ka na ng 2 oras, 3 oras. Sometimes kakapuri mo, umabot ka na ng maraming oras, mga kapatid. Kagaya lang din yan, minsan, mga kapatid, na halos ikaw ay na-in love, na lubusan, na umibig sa ating Panginoon. That's a supernatural thing na hindi mo na kailan pa na malayan na sa abot ng lakas ng limitasyon ng katawan mo. Kaya mo palang nagawa yun. Kaya mo palang manalangin. Kaya mo palang araw-araw, mga kapatid, magbigay ng papuri sa ating Panginoon. It's because it is not your physical but also your spiritual life, mga kapatid. Kaya nga kapag pinakain mo yung spiritual mo, malalakas ang spiritual. Kapag ang kalaman, mga kapatid, tataba ka talaga. Now, last, mga kapatid, do not boast about tomorrow. James 4 verse 13 to 17. Come now, you who say today or tomorrow we will go to such and such a city. Spend a year there. Spend a year there, buy and sell, and make a profit. Sabi ng Bible, parang naririnig ko ito ngayon eh. Tara, while we're young, yung masaklap nga lang, utang tayo. Punta tayo ng ganito, party, walang katapusan, mga kapatid. Okay lang yan, bata pa tayo. May malakas pa tayo, matatanda na yan sila, kaya hindi na yan, mga KJ na yan sila, mga ano. Verse 14, whereas you do not know what will happen tomorrow. For what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Instead, you ought to say, if the Lord wills, we shall live and do this or that. Verse 16, but now you boast in your arrogance. All such boasting is evil. 17, therefore, to him who knows to do good and does not to do it, to him it is a sin. Maraming beses na tayong nagkasala sa Diyos. Dahil alam natin kung ano ang mga mababuting bagay. Alam natin kung ano ang mababuting gawa. Pero ang masaklap ay hindi natin ginagawa, mga kapatid. Alam natin na mabuti manalangin. Alam natin na mabuti magbigay, mga kapatid. Alam natin na mabuti, amen, na sumuporta, amen, at tumulong sa iba, hallelujah. At alam natin na magandang bagay na magpuri sa Diyos at lumapit sa ating Panginoon. At kung sino man ay hindi gagawa nito, to him it is a sin. To him who knows to do a good and does not do it, it is a sin. James also says that the only thing that can defeat the evil is to do good. That's why if you know that humility is good, mga kapatid, let's apply this. I know it's hard, but let's try, mga kapatid, to give up our pride, to surrender ourselves, mga kapatid. Isuko natin sa ating Panginoon. I know you have this standard. I know you have this mindset, mga kapatid. But what's better is the mindset and the standard of our Lord Jesus Christ. Submit to God and give your life to Him. Your plan and your ideas,
everything, your all, your mind, your strength. Love the Lord thy God. Trust Him and trust the process and submit and honor Him and humble yourselves in the sight of the Lord. If you want to defeat the devil, if you want to defeat, mga kapatid, kung alam mo na marami ng kalokohan ng kaaway, kung alam mo na pinapahirapan ka ng kasalanan, at kung alam mo na marami ka nakikita, mga kapatid, hallelujah, well, it's time to apply to ourselves. Ayaw ko na, kailangan ko nang go at bumitaw. Starting ngayong araw na ito na ang katapusan ng kasamaan. Because from now on, I declare there's peace in my house. I declare the blessings will overflow into my life. I declare na ang aking pamamahay ay maging pagpapala, and I will receive abundant life that awaits to me. Success and freedom and victory and answered prayer. And I don't want to be like the last days people that they become arrogance and self-pride and meron mga puro sarili lang. But I want to become like a child and a children of God. Nakalimutan na natin, mga kapatid, na meron pa ring Diyos sa itaas na nakakikita sa ating pong ginagawa. Nakakalimutan na natin, mga kapatid, na kahit man nag-lockdown, doon tayo nakikita ng Diyos kung ano ang ating ginagawa. That every day in our lives, aminin natin, and let's be honest, that we forget God and we are focusing on the worldly things. And we forget the word of the Lord and we are focusing on the worldly things. Nakalimutan na natin na kung saan minsan lang din tayo, mga kapatid, na tinulungan ng ating Panginoon, hallelujah, at pinalakas, amen, ng ating Diyos. At nung tayo po ay nagkaroon na ng magandang bahay, maganda marangya na, mga kapatid, we forget, amen, na ang Diyos sa itaas ay inaantay tayo, mga kapatid. Why? We will live if we seek Him. That's the Bible says, seek ye the Lord and you shall. Last slide that I'm going to share, mga kapatid. No matter how big your house is, how recent your car is, or how big your bank account is, our graves will always be the same size. It's always be the same size. I don't know, I don't care kung gaano tayo kaganda na yung buhay natin ngayon, mga kapatid. If you don't know how to humble yourselves, my God, have mercy. Kung gaano ka man ka-successful ngayon, if you think that you are successful than sa mga taong nakakalamang ka, mga kapatid, that's good. Sige, patuloy mo lang yan na pinagmamalakin natin yung mga bahay na achievements natin. At yung mga sasakyan na dati na wala ka ngayon, meron ko na, that's good. But every time that you forget God, what profit is a man that he gained the whole world and lost his own soul? Kaya pinapaalalahanan ka muli sa ating Panginoon, baliwala ang mga gandang bahay, baliwala ang mga gandang sasakyan, at baliwala ang mga damit na maraya, at anumang ari-arian, ang mahalaga pa rin ay ang relasyon mo sa ating Panginoon na iyong panatili na ikaw ay magpakumbaba. Baliwala lahat ng ating marating kung tayo din sa dulo ay isa lang ang ating pupuntahan, mga kapatid. At lahat ng mga bagay na iyong narating sa sanlibutan, lahat ng yan ay hindi mo madala sa langit. Lahat ng yan ay maiiwan sa lupa at ni isa wala kang madadala at ikaw lang andoon haharap sa ating Diyos. Hindi ka huhusgahan ng Panginoon based sa iyong bahay, based sa anong ganda ng pintura, gaano ka kagaling mangaral, kung gaano ka kagaling kumanta, kung gaano ka kagaling tumugtog, kung gaano ka kagaling mag-necktie, mga kapatid. I don't care kung sportsman ka, ano ba, klaseng position mo sa mundo, but in the end, in the judgment day, you will face what? Wala na yung lahat na yun, mga kapatid. All by yourself. And then the Lord will ask you, while you are on earth, what have you done? Ano masasagot natin, mga kapatid? You see, the Lord kasi yung, may bank account ako dun, Panginoon. I have $1 million. I have
cars, Rolls Royce. I have Ferrari. I have beautiful, you see, I have many gold. You see, mga kapatid, sa sanlibutan, talaga makikita mo, parang yan ang pinakamatas. But in heaven, you know what is valuable? Hindi gold. Relationship. In the end, relationship. Alam niyo kung bakit si Lord nagpakamatay? Ay, hindi naman nagpakamatay. He gave Himself to you. He gave His life for us. It's because of lost relationship. Because in heaven, hindi na ang matter doon ay hindi yung gold kung apakan mo, mga kapatid. But it is the Lord that you see Him face to face. At makita ka ng Panginoon, my child. He said, welcome, thou good and faithful servant. Inherit my kingdom. You see, in heaven, there's no welcome and good and musicians, the best basses, and the number one in ganito. You are the most lay up and dunker. Wow, welcome in heaven. Walang ganun. Ang sabi ng Bible, sa heaven, mga kapatid, the Lord will welcome us and He says, welcome, thou good and faithful servant. Because servant, that speaks of humility. If you don't know how to humble, mga kapatid, you can't win the fight. You can't win the fight. Let me repeat that again. If you don't know how to humble, you can't win the fight. Hallelujah. That's why God, He gives up. Amen. He gives up. Amen. His position just to gain us, mga kapatid. Because He knows to win the war is to lose the battle. That's why there are some of us that are here. I know mahirap sa atin, mga kapatid. But it's time to face our own devil. Because that is ourself. I don't know how, but it is only the Lord knows how to apply this, mga kapatid. But at the end of the day, the reality is, hindi kung anong klaseng napuntahan mo, anong klaseng meron kang pamilya. But at the end of the day, it's all about relationship. Nadala mo ba ang asawa mo? Nadala mo ba yung anak mo? Naligtas ba yung kamag-anak mo? Ikaw ba? Maayos ka ba ang paglilingkod mo? You see, the only thing that to win the war, mga kapatid, is to submit to God and humble yourself in the sight of the Lord. If you're not learned, kung di natin matutunan pakumbaba sa ating Panginoon, wala pong magagawa ang ating Diyos, mga kapatid. Yan ang isa sa mga bagay. Una, hindi kaya ng Diyos magsinungaling. Pangalawa, galawin niyang free will na binigay niya sa iyo. Kung ayaw mo, then ayaw ko din. Wala akong power dyan. Kahit pag gaano kakapangyarihan ng Diyos, kung ayaw mo, wala. Kung ayaw mo magbago, wala. That's why we need, amen, to change our mindset and to have this principle, mga kapatid, we need to stay humble. It's because at the end of the day, same size lang ating pupuntahan. Let's stand up, mga kapatid.